Alamin muna natin kung ano ang sasabihin ng ating harapang tagapayo. Doc Camille, sa hiraman issue, rentahan issue, paano ang solusyon? Una-una, no, talagang napaka-importante na pag nanghihiram kayo, titignan nyo muna yung kalidad nung hinihiram nyo. Kasi kahit sa mga public schools, di ba, every year, hinihiram lang ang mga libro. At sinasabing ganon, palitan ng cover. Pero paano mo papalitan kung wala ng cover yung hinihiram mo? Tapos sasabihin ng teacher, ikaw magbabayad dahil kasi ano yan, alam ko pinahiram yan, ganito. So sana, pagdating sa ganyang pagkakataon, matuto kayo na titignan niyo muna yung kalidad nung inyong hinihiram. Kasi wala namang masama dun eh. Alam niyo, meron ding problema dun sa mga nanghihiram. Katulad nung sinabi niyo, yung bato, imposible na dahan-dahan yung nilalagay sa kariton yun. Siyempre, pag mabigat, binabagsak yon. So, yung weight nun, talagang maaapektuhan yung bearing ng mga gulong. So, talagang kahit anong klaseng ingat ang gawin natin, mahirap yan. Alam nyo naman, kahit sa mga groceries, yung mga pushcart, anong unang problema? Gulong. Sa mga pushcart sa airports, anong problema? Gulong pa rin. So sana pagdating sa ganyan, isipin natin, umiikot ang buhay, umiikot din ang ating buhay para maging maayos. At dito dapat sa face-to-face magkaroon ng kaayusan. Yun lang. Ganda! Attorney Lorna, paano masisecure ang isang nagpapaupa ng kahit na ano? Di ba? Lagi natin sinasabi dito sa face-to-face, pag ganyan, nagpapahiram o umuutang, dapat may kasulatan, agreement, kasi yun ang good practice natin. Pangalawa, maganda yung suggestion ni Ryan, no? Kung ayaw nilang agreement, kasi syempre, mahirap yung pirma-pirma. Kunan ng picture. Pero meron kang before na yung quality ng pinahiram mo at yung quality ng sinole. Pero sa batas, ang prinsipyo dyan is whoever is at fault or negligent, yun ang may kasalanan. Kunyari, kung maganda naman yung pinahiram sa yung kariton at kasalanan mo na hindi mo ginamit ng tama or pabaya ka, no? Tapon ka lang ng tapon ng mga bato dyan, eh yung fault or negligence, kasalanan mo. So, obligasyon mo yun. Pag humiram ka, you treat it the way it should be treated. Sa kay Victor naman, ikaw yung nagpapahiram, meron ka ring obligasyon. Yung obligasyon ng maintenance tsaka repair. Ha? Kasi pag sinabi mo, pwede pa, hindi pwede yung pwede na. Kung nagpapahiram ka ng kariton, eh, isipin mo na meron ka namang 100 na renta na binabayad sa'yo, eh, gamitin mo muna yan para gumanda yung kariton mo. Mas maganda pa, pag gumanda yung kariton mo, mas gaganda pa ang relasyon yun lahat. Kung minsan, iniisip natin na mas madaling magrenta. Eh, mas madaling umipon para bumili na lang. Yung 100 a day na yan, yung 25 days na yan, eh, pwede ka nang bumili ng isang kariton. Kung 2.5 lang yung kariton na yan, di ba? Pwedeng mag-ipon. Kung minsan, iniisip natin na hiram, isipin natin na pwede na tayong magkaroon ng kariton nating sarili. Kulang rin sila talaga sa advice. Right. Sa mga small business. O barangay. Magbigay ng advice ang barangay sa mga sitwasyon na ganyan. O magpuhunan ng barangay. Tulungan niya ang mga residente doon. Barangay na lang magpahiram. Di ba? Ng kariton na yan. Pwede din. So, kayo naman, Pastor, ano naman po ang inyong maipapayo sa kanila? Sa lahat ng pangyayari sa buhay natin, sitwasyon, palagi tayo may natututunan. Sa mga nanghihiram, dapat pag nanghiram ka, itrato mo yung pinahiram sa'yo na parang sa'yo rin. Correct. Huwag mong bahala ka na, hindi naman akin to, babayaran naman kita. We need to learn the lesson na kahit yung buhay natin, pahiram ng Diyos. It's a gift, but we were called to be stewards of the gift. Pahalagahan kung ano ang mayroon tayo, pahalaga ng hiniram, binili, anumang bagay na ikaw ang may take responsibility. That's the lesson for Jojit. And another thing, very important for all of us, stop na yung pa-victim. Hindi tayo biktima ng sitwasyon natin. We must take responsibility, we must assume the responsibility
that there are people who will help us. Practical steps, legal steps, and the help that will come from God. But ultimately, the decision manggagaling po sa ating mga sarili. To take on the action, to take on the responsibility that I am in charge of my life and I am not a victim. Ayun, kailangan kayo ang mananagot sa sarili nyo. Di ba?